Good day everyone, I am Wesley Domingo. Once again, we will continue our lesson about the King James Bible Advantage. Part 4 na po tayo. Last part na po ito. The King James Bible Advantage Part 4. Ang ating pag-aaral ay tungkol sa kasaysayan at mga impormasyon tungkol sa Biblia at sa King James Version of the Bible. At pagbabalik-aral sa aking videos na ang title ay The Origin of the Bible. Review muna tayo. Ito yung aking outline. Meron tayong 4 na parts. Yung part 1, napag-usapan natin yung Psalms 12 verse 6 and 7. Sa part 2, pinag-usapan natin yung pronouns she, you, your, thee, thine, thou. And then sa part 3 last week ay napag-usapan natin yung the 1769 revision. At dito sa part 4, last part na po ito, ay pag-uusapan natin yung the omitted and changed words and verses in other translations of the Bible. Maraming pong salamat sa mga kaibigan, mga kapatiran na patuloy na sumusubaybay na nanonood ng aking mga videos. Maraming salamat din sa mga reaction sa heart at saka mga like sa Facebook and also sa YouTube. Sa Facebook, i-follow nyo ako, click nyo yung follow para updated kayo sa bago kong videos and posts. At gayon din sa YouTube, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell. Maraming salamat. Itong topic natin sa part 4, the omitted and changed words and verses in other translations of the Bible, ay kinuha ko sa aking video. Itong picture sa baba, The Origin of the Bible sa part 7. Itong The Origin of the Bible ay nilagyan ko ng playlist sa aking YouTube channel. Sana po ay bisitahin nyo. Ito yung isang halimbawa ng omitted verse sa Bible. Itong picture ng Bible dito ay pinicturean ko yung aking diglot, yung English-Tagalog Bible. Na yung Tagalog Bible na to ay hindi to tinagalog na King James. Ito ay galing dun sa American Standard Version. So dito mapapansin mo, blank space sa bandang kanan, blank space, walang kopya ng verse 37. Okay, yung susunod na video clip, ito ay galing sa aking video na ang title ay The Origin of the Bible Part 7. Omitted verses in the Bible. Ito ay kopya sa American Standard Version. Meron akong Bible na diglot, Tagalog at saka English, yung English King James Version. Okay? Ito yung mga omitted verses, 14 ito, at itong nasa ilalim, ito ay Acts chapter 8 verse 37. Okay? Yung sinasabi rito sa verse 37, and Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Sa Tagalog, pag tinignan mo yung bandang kanan, ang malalaki yung sulat sa Tagalog, andun yung verse 36, tapos verse 38, wala yung verse 37. Tsaka naka-blank space siya. Kaya dun sa Tagalog Bible, yung diglot, pansin nyo, na may blank space yan kasi di nila nilagay walang kopya yung pinagkopyahan ng American Standard Version kasi galing yun sa Alexandrian text. Ito ay ilan lang sa mga maraming omitted verses in the Bible. Nabanggit ko nga dun sa mga naunang part, dun sa part 4 yata, yun na 6,000 changes, okay? Tsaka yung omitted verses, yung ginawa ni Origen. Ito, 14 lang to. Marami pa na hindi ko nalalagay lahat, syempre. Dito naman tayo, mga verses na binago, may pinalitang salita, so, naiba yung meaning ng verse. Okay? Doon tayo sa 2 Samuel chapter 21 verse 19. Ang tanong, sino ba ang pumatay kay Goliath? Diba? Alam natin yung kwento na si Goliath ay pinatay ni David. Diba? Dito sa 2 Samuel chapter 21 verse 19, sinasabi dun sa English muna. Okay? Sa English. Magnify natin to para makita maigi. Ayan, sabi dito, and this was again a battle in Gob with the Philistines, where Elhanan the son of Jairojim, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath, the Gittite. Diba? So, si Elhanan, pinatay niya yung kapatid ni Goliath. Okay?
Pero pagdating dito sa Tagalog, sabi rito, at nagkaroon ulit ng pakikidigma sa mga Pilisteo sa Gob at pinatay ni Elhanan na anak ni Jair Erogim na Bethlehemita, si Goliath ng Geteo. No? Na pinapakita, si Elhanan, pinatay niya si Goliath. So, maling-mali. Kasi, may nawalang word kung kaya na mali yung meaning ng sentence. Dito naman tayo sa Proverbs 18 verse 24. Palakihin natin. Okay. Sabi dito, sa verse 24, a man that hath friends must show himself friendly. Sa Tagalog, kung tatagalogin natin to, yung isang tao, isang lalaki na may mga kaibigan, dapat ipakita niya na siya ay palakaibigan. Okay, yung friendly. Pero dito sa Tagalog version, sabi rito, ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan. So parang opposite siya. Talagang may maling-mali dito. Hosea 11:12. Magnify natin ulit. Sa verse 12, sabi rito, Ephraim compasseth me about with lies, and the house of Israel with deceit. But Judah yet ruleth with God, and is faithful with the saints. Yung gusto ko lang ipakita dito sa inyo, yung nakalagay, Judah yet ruleth with God. Kung tatagalugin mo ito, na si Judah ay namumuno na kasama ng Diyos. Pero pagdating sa Tagalog, ang nakasulat dito, ngunit ang Judah ay nagpupuno pang kasama ng Diyos. Okay? Iba na yung meaning, iba yung nagpupuno sa namumuno na kasama ng Diyos. Okay? Sablay na naman. Next, Luke chapter 2 verse 33. Ang sabi rito, and Joseph and his mother marveled at those things which were spoken of him. Sa Tagalog, ito. At ang kanyang ama at ang kanyang ina ay nagsisipang gilalas sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. Okay? Nawala na yung pangalang Joseph na palitan ng ama. Ephesians 3 verse 9. Ang sabi dito, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world hath been hid in God who created all things by Christ Jesus. Okay, anong sabi sa Tagalog? Sabi rito, at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. So malaki yung nawala. Ang nawala dito yung pangalan ni Jesucristo. Yung sinasabi God who created all things by Christ Jesus. Mahabay nawala, lalo na yung pangalan ni Kristo. Next, yung 1 Timothy chapter 3 verse 16. Ang sabi sa English, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Sa Tagalog naman, sa verse 16, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampatalayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalhatian. Okay? So, nawala dito yung God was manifested in the flesh, na ang Diyos ay nahayag sa laman. Okay? Tinanggal nila yung word na God o yung Diyos. And then, sa 1 John chapter 5 verse 7, ito, lakyan natin. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Okay?
Sabi naman sa Tagalog, at ang Espiritu ang nagpatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. So, umiksi na yung verse. May nawala. Ano ba yung nawala na yon? Yung nawala dyan, yung unang sentence. Yung sinasabi, for there are 3 that bear record in heaven. Nawala yung 3 bagay na nagpapatotoo ng record galing doon sa langit. Yun ang nawala doon. Okay? Itong 3 verses na to, kung titingnan mo yan sa Magandang Balita Biblia, ganun din, may nabago din. Okay? So, marami pang mga pagbabago ang ginawa sa Biblia ng mga modern translations. Kung kaya, stick ako sa King James Bible na kumpleto na salita ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli sa panibagong topic na ating pag-uusapan. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.